Lakas ng loob na sabihin ang personal, i-shout out mo na yan! I-shout out mo na yan! Para sa ex, para sa crush, para sa magulang, para sa boss, para hindi ka na mahirapan, i-shout out mo na yan! Shout out sa umaga! Shout out sa umaga with DJ Baby Toby! 6.7 Energy FM. Same, pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo oras sa buong kabuluan. Pangga, check your time. It's now 6:30 on the clock. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa mga Pangga natin diyang nagre-ready na sa Pasko. Uy! Next week, no? Simula na naman ng Disyembre. Next Friday, mga Pangga, is December 1 na po, no? Ang bilis ng panahon. Malapit na namang matapos ang taon na ito, di ba? At syempre, magpapasko na naman. Ay, nako. Ang tanong, kontento ka ba sa naging 2023 mo? Alam mo, kahit hindi tayo ganun kasaya ngayon 2023, dapat magpasalamat pa rin tayo. Nakasurvive tayo ng isang taon na naman, no? Diba? Matatapos na naman. At next year, panibagong simula na naman tayo. Diba? Sa mga Pangga natin dyan na naghihintay ng plot twist nila ngayong 2023, ay nako, mag-abang pa kayo dahil 31 days to go pa before Christmas, no? Mahaba-haba pa ang taon natin na to, no? Mahaba-haba pa ang 31 days na yan. Kaya kung ako sa'yo, hintayin mo lang, no? At syempre, sa mga Pangga naman natin dyan na nagkaroon na ng plot twist, no? Di congratulations, no? Sana all. Halika nga dito. Mag-break din naman kayo. Oo, yung plot twist na yan, wala, hanggang next year lang yan. Tignan mo, January wala na kayo niyan. January pagpapalit ka na niyan. Grabe, no? Maglo-long message ka ng Pasko tsaka ng bagong taon. Tapos ayun, January wala na kayo. Hindi na sweet long message pagdating ng January Sweet goodbye message. Yan, minadali nyo kasi Alam niyo, dapat kasi hindi kayo nagmamadali, no? Pag kasi kayo nagmadali, may tendency na madapa kayo dyan. Kaya ako sa inyo, dahan-dahan lang, no? Hanggat maaari, dahan-dahanin mo. Kapag kasi biglaan tapos paspasan, di ba, masakit yun. Kaya kung ako sa'yo, dahan-dahanin mo. Dahan-dahanin mo yung mga bagay-bagay kasi nga naman, di ba? Ang relasyon hindi dapat minamadali. At mas masarap kapag dahan-dahan. Yeah. Mas masarap nga naman kapag dahan-dahan kasi syempre yung kilig noon, di ba? Hindi yung bigla-bigla ang kilig. Tapos kapag dating ng panahon, di ba, ng ilang weeks lang, wala na yung kilig mismo. Kaya sinasabi ng iba, no, at sinasabi rin na Baby Toby na mas masarap kapag dahan-dahan. Good morning sa mga Pangga natin dyan kumakain na ng agahan, no? At syempre sa mga Pangga natin hindi pa kumakain, hoy! Kumain na kayo! Diba? Mas masarap kumain kapag kapag may background music ka, diba? At syempre may kasama. Diba? Pero kapag single ka naman, pwede ka naman manood din, no? Samahan mo kunwari si Luffy, diba? Kung nanonood ka ng One Piece, manood ka, sasamahan niya ni Luffy. Diba? O hindi naman kaya, no? Kung
gusto mo nang may kausap, no? Kausapin mo yung nasa karinderya, yung nagtitinda sa'yo. O maraming chika yan, promise. Marami yan eh. Ang dami niyang nakakalap or nasasagap na issue, di ba? Mga chika-chika. Marites, kumbaga. Ikaw ba naman, puntahan ng mga chismosa-chismosa. Chos! Anyway, good morning din sa mga pangga natin dyan sa pampublikong tindahan, no? Sa palengke, hello po sa inyo lahat dyan. Hoy ate, yung isda mo napakasariwa. Patikim naman ang isda mo, ate. Sige na. Gaano kasarap ang iyong tilapia? Patikim naman. Uy, namimiss ko na nga pala yung tilapia, no? Ang tagal ko nang hindi nakakain ng tilapia. Pero alam nyo ba, na ang daming nagsasabi na napakadumi daw ng tilapia. Alam niyo, masarap talaga siya, pero syempre, since madumi nga, hindi na binibili ng nanay ko. Kaya ayun, tilapia, I miss you. Tapos sasawsaw mo sa ketchup, no? Oh, yung iba kasi, di ba, ang ginagawa nila, sinasawsaw nila yung tilapia sa, tawag dito, sa toyo't kalamansi. Pero ako hindi, ketchup ako. Kasi prito siya, di ba? So para sa ang prito ay para sa sa ketchup, di ba? Kaya yun, tilapia, ketchup. Masarap na combination yan, Brad. Anyway, saktong oras natin yun mga pangga, 6:37 on the clock at syempre kasama nyo pa rin. At kalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby at syempre si Baby Toby ay live na live ngayon sa Energy FM Facebook page, no? Kaya naman kung gusto mo makita ang itsura ni Baby Toby ngayong Friday morning, no? Yung Payday Friday, yo! Ayan, pumunta ka lang sa Energy FM 106.7 Facebook page, di ba? At konti na lang, no? Konti na lang, mag-1 milyon na tayo. Diba? Kaya kung ako sa inyo, i-follow nyo na kami. Para nang sa ganoon, makamit na namin ang 1 milyon. Konti na lang yan. Nakita ko kahapon, mga 992,000 na. Ay, 93 pala. 993 o 7K na lang, Brad. 7,000 na lang ibigay nyo na sa amin. O, pag hindi daw kayo nag-follow, magkakaroon daw kayo ng pulugo sa esophagus. O, tapos hindi ka raw maka-crushback ni Crush. Diba? At forever ka daw na single. Kung ayaw mo maging single forever, follow mo na kami, ha? Energy FM 106.7, alright? So anyway, eto na nga, sige na. Simulan na natin ang programang Shoutout sa Umaga. I-shout out mo na yan! Number 1, 06.7 Energy FM. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga single dyan, hello po sa inyo. Sa mga walang jowa, hello po sa inyo. At sa mga hindi na crushback ni Crush. At sa mga pangga natin dyang nilande pero hindi ginawa. Masakit? Okay lang yan. Siyempre, wag din natin kalimutan, no? Yung mga pangga natin dyan na niloloko ng kanilang mga mahal sa buhay. Yung tipong papasok sa trabaho pero makikipagjandian sa kanyang katrabaho. I smell something fishy. Katulad na nga lang ng ating sender, no, pangga. Pangalan niya ay Rowan. Medyo nabubulol ako sa Arno. Rowan. Dapat daw kasi napopronounce mo yung R talaga eh. So ako medyo bulol, so Rowan. Ganun. Pwede na yun. Ay, kinig lang kayo. Diyos!
Sabi niya dito, good morning baby Toby. Bakit ba may mga babaeng hindi talaga makontento sa'yo? Nakakainis lang na yung jowa mo ang daming tinatago sa'yo. Pero syempre, hindi ko siya kinokompronta about doon sa mga nakita ko sa phone niya. Ang sakit lang na yung pinagkakatiwalaan mong tao may kalandian pang iba sa opisina. Ang sakit lang isipin na nagagawa niya yon sa akin. Pero wala. Since mahal ko siya, andito pa rin ako. Maraming salamat sa pakikinig, paring Toby. God bless po. Magkano ba rebulto dito? Magkano ba yung pagpapatayo ng rebulto, ha? Etong Rowan, halika nga dito Rowan. Sendan mo ako ng picture, ha? Tapos, papatayuan kita ng rebulto sa labas ng Energy FM. Sa labas ng building namin, tapos yung tipong naka Mr. Clean ka na pose. Diba? Martir ka eh. Andiyan ka pa rin, nag-i-stay ka pa rin, may pruweba ka na. Alam niyo pang gano, very wrong yan. Para sa akin Bakit? Kasi nakita mo ni. Nakita mo nang may kalandian, nag-e-entertain ng iba, di ba? At marahil may ginagawa pa yung iba kapag hindi ka kasama. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na magpakamartir, Brad. Been there, done that, it sucks. Diba? Ikaw nakita mo na yung taong mahal mo, wala nang respeto sa'yo, mag-i-stay ka pa rin. Diba? At ang matindi pa doon, alam mo na hindi mo pa kinokompronta. Hindi mo sinasabi. Hindi ko alam kung kung syunga ka boplas eh. Sorry Sorry for the term, no? Pero ganun naiisip ko. Bakit? Kasi una sa lahat, nakita mo na siya, may pruweba ka na, hindi mo pa kinokompronta. So ngayon, kapag may pruweba ka na at nasasaktan ka na, kumprontahin mo na. Kasi ang dyan, ang nangyayari kasi, ikaw na mismo ang gumagawa ng ikakasakit mo or ng puso mo. Diba? Yes, sabihin natin, mahal mo siya, oo. Ikaw mahal ka ba? Ha? Mahal ka ba? Kasi kung mahal ka niyan hindi yan magloloko. Hindi mo makikita yung nakita mo sa phone niya. Hindi nag-e-exist yung nakita mo kung mahal ka niya, di ba? Pero kung hindi, no, mag-e-exist yung mga yan. Yung mga proof na nakita mo sa kanyang cellphone, no? Yes, ang weird man pakinggan na tinignan mo yung kanyang cellphone, no? Pero siguro naging weird din yon, 'di ba, na makita mo yung kanyang cellphone para naman nang sa ganun matauhan ka, 'di ba? Makita mo kung ano yung pinaggagawa ng partner mo. 'Di ba? Alam mo, huwag kayong matakot maging single, no? Huwag kayong matakot na may paghiwalay. Bakit? Lalong-lalo na kung meron kayong nakita sa partner nyo, no? Bakit? Kasi nga naman, nakita nyo yan for a reason, no? Nakita nyo yan para magsabi ng sign na, hoy, hindi siya para sa'yo. Ngayon, kung pinakita na sa'yo yan, no? Pinakita na sa'yo yung mga ebidensya, no? At kung wala ka pa rin gagawin, kasyungahan na yan. Nakita mo yan for a reason di ba? Alam mo, naniniwala ako, no? May mga reason sa bawat nangyayari sa buhay natin. Marahil masakit man yung mga nangyayari, pero may rason Ngayon, kung ikaw ay hindi kikilos, no? Lalong-lalo na kung nalaman mo, no? Na niloloko ka ng iyong mahal sa buhay, ng iyong pinagkakatiwalaan sa buhay, no? Then, bakit hindi mo siya i-let go?
pinakita sa'yo yan for a reason. No? Pinakita sa'yo yan para magdesisyon ka at para hindi ka na masaktan palalo. Alam mo, mas masakit yan kung malaman mo yan sa iba pa. No? Kung malaman mo yan sa mga tropa niya, di ba? Ayan na ngayon, nakita mo na eh, di ba? Nakita mo na, so ikaw umaksyon ka na. Pag nakita natin guys na mali na yung ginagawa ng partner natin, umaksyon na kagad tayo, no? Huwag na nating kimkimin, huwag na nating, alam mo na, huwag na nating patagalin pa. Kasi ikaw mismo magsasuffer eh, di ba? Kung nagagawa niyo yun sa'yo, tsak na tsak, wala na siyang respeto sa'yo. Niloko ka na niya eh. Di ba, nag-entertain na siya ng iba? Or mas worse, mayroon pa silang ginagawa. Hindi natin alam, no? Pero who knows, di ba? So kung ako sa'yo, no? Respetuhin mo ang sarili mo. Kung hindi ka nire-respeto ng partner mo, ikaw na lang rumespeto sa sarili mo. Umalis ka na. Magpakalayo ka na. Di ba? Mag-move on ka na. Kasi at the end of the day, ikaw lang din naman yung kakampi ng sarili mo eh. Sino magsasalba sa'yo sa kasakitan na yan, no? Ikaw lang din naman. Alam mo ba, Pangga, no? Before nangyari sa akin yung ganyan eh, dati. So, ang nangyari nun, kada gabi naaalala ko yung mga bagay na yun. At alam niyo na, mahirap nga naman talaga, di ba? Everyday hinahunt ka ng gunong idea, no? Yung pinagkatiwalaan mo eh, niloko ka. So yun, kung ako sa'yo, why not, no? Why not na mag-move on ka na, start mo na yung journey mo sa healing, no? And I'm sure na kapag ikaw ay nakapag-heal na, no? May darating na tao na para talaga sa'yo. Yung tipong mamahalin ka ng lubos-lubusan at re-respetuhin ka pa. More than you respect her, no? Kaya wag tayong mawawalan ng pag-asa, no? Oh, 8 bilyon? Ay, naku. Kaya matakot. Kaya once again, Rowan, please, do us a favor, no? Hiwalayan mo na yan. At kapag hindi mo pa rin yan hiniwalayan, papatayuan ka talaga kita ng rebulto, no? Oo, rebulto mo sa harapan ng Energy FM. Kesyo hodang 1 milyon yan, sige. Gagastos ako ng 1 milyon para sa'yo. Oo, papatayuan kita ng rebulto. Sa araw-araw kita mumurahin, Diyos. Uy, joke lang. Hindi po ako nagmumura. Good boy po ako. Wala po akong kadumihan sa buong katawang ko. Napakabait ko po, no? Itanong nyo pa sa aking kababata na si Kenneth. Oy, Kenneth. Eto, simula bata ako, kilala na ako nito. Napakabait ko. Wala. Wala akong kalokohan sa buhay. Ay nako, sabi ni Rocky Alex, healing ba? Mag MX3 capsule, MX3 coffee or tina? Oo naman, di ba? Sabi ko sa inyo, MX3 napakasarap niyan. Capsule, ay nako, food supplement na purong sangkap at walang halong chemical, di ba? MX3 yan. Number 1. Oh, sabi dito ng kababata ko na si Kenneth, mabait talaga yan. Oo naman. Oh. Sobrang bait ko talaga. Marami akong reference dito na magpapatunay na si Baby Toby ay napakabait. Walang kasungay-sungay. Sabi rin ni Ate Robina, totoo mabait ka DJ Toby, tas tahimik pa sa personal. Oo naman. Pahinhin po kasi ako. Opo. Paano po yung mabait? Kasi ganito na po yun, ito na po yun. Ito po yung definition ng mukhang mabait po. Ay nako, nawawala na tayo sa sender natin. Anyway, so ayun na nga. Good luck sa'yo, no, Rowan.
Ikaw na bahala sa'yo ha. Huwag na magmukhang syunga. Anyway, yung ating nabunot kanina sa Panggash o Pangcash ay hindi nakatawag. So kaya naman tayo na tumawag sa kanya ha. Okay? Hi, Panggash! O Pangcash! On air promo! Walang sungay pero may buntot daw. Loko to ah. Uy! Rodelio! Realisan, uy! Hindi ka nakatawag sa akin. So tayo, tawagan natin siya ha. Boss Roland, ikaw na bahala. Tapos kapag sumagot ka, 200 pesos mapapalalunan mo ha. Pero kapag hindi pa rin, edi goodbye, akin na yun. Pelat. And line 1, nagre-ring na. Hello? Hello? Ito po ba si Rodelio Realisan po? Yes po. Ikaw po ba ay angkas rider? Opo. Ayan, sir, ito po pala si DJ Baby Toby ng 106.7 Energy FM. At matanong ko lang po ba, nadikitan po ba kayo ng sticker ng Energy FM? Nadikitan sir, kaso natanggal na kasi Ay! na yun eh. Oo nga pala, September pa yun. No? Opo. Pero sir, don't worry. Dahil nabunot ka namin at sumagot ka sa akin tawag. Congratulations kuya, nanalo ka ng 200 pesos. Thank you. Yan, alam mo dapat ano yan eh, dapat 500 yan eh. Kaso nga lang, ayun, hindi ka po nakatawag. Ano, sa ulan tsaka araw, lagi kaming sa kalsada. No nga ho, so ayun. Kuya, ikaw ba ay pumapasada ngayon? Pabiyahe pa lang sir, maulan kasi dito sa Bulacan eh. Ah, nasa Bulacan. So ito kuya, saktong-sakto no, pandagdag sa pang-top up mo ha. Opo sir. Matanong ko lang, ito rin po ba yung GCash number mo? Yes sir. Yan. O, sige. Hintayin mo lang yung 200 pesos ha. Isasend ko na po yan after netong talk ko. Alright? Thank you po. Kuya, ride safe po ha. Ingat ka ha. Opo. Okay, thank you. So, ayun na nga. Ayan, sige. Sisendan na natin yung 200. Sayang. Pangkain ko sana yung mamaya. Anyway, once again, congratulations kay Rodelio Realisan. Nanalo ka ng 200 pesos. At syempre mamaya, bubunot din si DJ Lensei para sa Panggash o Pangcash. Diba? Hintayin nyo lang yan. Alright? For the meantime, magbalik-tugtugan muna tayo for our next song. Here's a song from TJ Monterde titled Tulad Mo. Only here at your number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo!